Cebu, alas 5:32. Ang tulumanon Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bonhoc ug Super Yui Lenes. Good morning! Sa ang matag tuig nga tanan, alaw ligahin ka natong tinihiling kalibutan, manag-awit ta magsayaw sa tumang kasaya, iwag nita ang kabubutong tangan ng kuba. Super Yui Lenes sa DYWS Super Radio. Gabriel Bonhoc sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu! Kini mga bus galagad sa kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Canyeda Bonhoc. O karon na nito mga headlines sa mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, Japan International Cooperation Agency midunar og 7.7 million pesos nga balor sa hinabang alang sa mga napektuhan sa 6.9 nga linog ngadto sa Northern Cebu. Morning na Cebu! MGB-7 nakatala na og 70 ka mga sinkholes sa Northern Cebu human sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog. Morning na Cebu! Temporary learning shelters gisugyot nga tukuron aron magpadayon ang face-to-face nga klase sa mga tinun-an nga napektuhan sa linog sa Northern Cebu. Morning na Cebu! Og sa kauluhan paghimo og state witness ni kanhi House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon sa flood control projects magdepende sa ebaluasyon sa DOJ. Morning na Cebu! Balita, laing balita, kaluukan Representative Edgar Iris o Irisi mga igala mo question sa mga unprogrammed funds nga nalakip sa proposed 2026 General Appropriations Act ngadto sa Korte Suprema. Morning na Cebu! O kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Anumang uri ng sakit. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:37 og karon sa mga detalye sa balitang lokal. Formal nang giturn over sa Japan International Cooperation Agency kun JICA ang mubalor sa 7.7 million pesos nga hinabang ngadto sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD7 kagahapon alang sa mga pamilya nga napektuhan sa magnitude 6.9 nga linog didto sa Northern Cebu. Ang mga donasyon naglangkob sa 250 ka mga tents, 1,500 ka mga sleeping bags, 1,500 ka habol, 5 ka water purifiers, 250 ka mga portable jerry cans, o 25 ka mga tarpaulin sheets. Ang maong mga hinabang iapod-apod sa mga lokal nga gagamhanan nga labing naapektuhan sa linog sa Northern Cebu. Si Japanese Ambassador Indo Kazuya o JICA Chief Representative Baba Takashi maoy nangu sa ceremonial turnover ngadto sa buhatan sa DSWD7. It is the duty, we think, of Japan to help support the Philippines' relief efforts, and that's why we have decided to contribute some relief operation goods, including tents, blankets, and others. And we hope that we can, with the turnover of today, we hope that we can make some humble contributions to the relief efforts of the Philippine authorities.
Inyo nadungog ang tipig sa pamahayag ni Japanese Ambassador Indo Kazuya. Si Kazuya ang nipadangat usab sa iyang simpatiya ug pahasubo. Ilabi na sa mga pamilya nga namatyan atol sa linog. We are with you, and we hope that we would like to see the recovery from the damage at the earliest possible time. Ang dugang tipig sa pamahayag ni Japanese Ambassador Indo Kazuya, si DSWD-7 Regional Director Shalane Marie Lucero, o inidawat sa maong mga hinabang. Kitambungan usab ni Cebu Governor Pamela Barri-IV ang kalihukan. Morning na Cebu! May kabat na sa 70 ka mga sinkholes ang natala sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB-7 sa Northern Cebu human sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Setyembre 30. Suma ni MGB-7 OIC Chief Geosciences Division Josephine Aleta na sa maong ihap, labing daghan ang natala sa lungsod sa San Remigio nga mikabat sa 40 ka mga sinkholes. 16 ka mga sinkholes usab ang natala sa syudad sa Bugo, Wao sa Danbantayan, tagduha ka sinkholes sa lungsod sa Midilian ug Tuburan ug tagsa ka sinkholes sa lungsod sa Sugod ug Tabuelan. Dugang pa ni Aleta nga posibleng madugangan pa ang maong ihap, mauman nga nagpadayon pa ang mga nasinati nga mga aftershocks. Gawas na ini posible usab nga mas mudako pa ang mga diskubrihan nga mga sinkholes gumikan sa padayon nga pagtayog. Hindi pa po namapalahat, no? So, nagkaroon tayo ng aftershock hearings 2 nights ago. That's just the other night. Yeah. So, posible po na meron pa either nag-progress yung laki ng sinkholes or meron na namang sinkholes. Inyo nadungog ang tipik sa pamahayag ni MGB-7 OIC Chief Geosciences Division Josephine Aleta. Morning na Cebu! Alas 5:40 gisugyot ni Department of Education DepEd Cebu Schools Division Superintendent Dr. Sinin Paulin ang pag-establisar og temporary learning shelters nga magsilbing temporaryong nga lawak saringan alang sa mga tinun-an nga naepektuhan sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. Ang temporary learning shelters o sa light makeshift structures din temporaryong magklase ang mga tinun-an. Kagahapon si Pauline ang nakigtagbo kang Cebu Governor Pamela Barri-IV din iya kininggay paybaw sa kasamtangang sitwasyon sa mga tunghaan sa Northern Cebu. Itug-an ni Pauline nga daghang lawak saringan ang nakaangkon og kadaot og dili na magamit. Din kon kini ilisan na dako ang budget nga gikinahanglan og dugay pasab kining mahuman og tukod. I-welcome hinuon ni Barri-IV ang sugyot ni DepEd Cebu. Diin iyaha kining gipangayuan og datos aron matun-an ang maong inisyatiba sa dili pa ipatuman. Sumapa ni Pauline nga mas maayo kung dili mabalda ang school calendar. Diin ang mga suspension sa klase ang mahimong ma-recover pinaagi sa make-up sessions o extended class hours. Nasayran nga sa kasamtangan gipaubos una sa alternative delivery mode kung ADM ang klase. Pinaagi sa modular o online learning inay nga mag face-to-face nga klase. Morning na Cebu! Giklaro ni Danao City Mayor Nito Durano nga napabiling epektibo ang Executive Order No. 75 nga nagsuspenso sa face-to-face classes sa tanang level sa mga pampubliko o pribadong tunghaan. Kini may giklaro human nga duna siya nadawat ng mga tawo nga may mga tunghaan nga nibalik na sa ilang face-to-face nga klase. Giklaro sa mayor nga ang kamanduan gituyo aron masiguro ang kaluwasan o protektado ang mga tinunan samtang nagpadayon ng ilang pagtuon pinagi sa alternative delivery mode. Dugang niini padayon pasab ang himo nga inspeksyon sa City Engineering's Office sa mga tunghaan. Apan bisan pa man og nahuman na ang pag-inspeksyon sa usa ka tunghaan, di gyapon mahimong ibalik gilay ng face-to-face classes tungod kay angayan usab nga andamon ang mga ginikanan o tinunan gikan sa trauma nga ilang nahiaguman. Tumong nato nga protektado ug luwas ang atong mga bata while ongoing ang learning. Padayon gihapon ang building inspection sa atong City Engineering Office sa mga eskwelahan. Naay ubang eskwelahan nga humana o inspeksyon pero dili pasabot nga pwede na mag face to face. Dili pag yun. Inyo nadungog ang tipik sa mamahayag ni Danao City Mayor Nito Durano. Dugang niini nga iyan ang libkason ang suspensyon sa face-to-face nga klase o galing muhimo na og rekomendasyon niini ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magpaabot ta sa atong Danao CDRRMO kay sila akong gitahasan nga muhatag sa final go signal kung safe na nga mabalik.
Ang dugang tipik sa pamahayag ni Danao City Mayor Nito Durano. Alas 5:43 na, dugang detalye sa mga balitang lokal. Ilusad sa Cebu Provincial Capital ang 11 mobile kitchen kagahapon sa hapon. Ang kalihukan gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Baric 4. Diin tinguha sa gobernadora nga wala na isugbuanon nga makasinati og kagutom. Ang mobile kitchen gidisenyo aron sa pagsilbi og init og sustansyado nga pagkaon diin magamit kini labi na panahon sa katalagman. Gawas ni ini ang mobile kitchen magamit usab aron sa paghatod og pagkaon sa mga daycare centers lukop probinsya aron sa pagpromote sa maayong panglawas, paghatod og mga pagtulunan og dignidad sa matag benepisyaryo niini. Nasayran nga personal nga gi-request sa gobernadora ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, o ang Office of the Provincial Administrator sa paglusad sa mobile kitchen nga nubalaon sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO. Morning na Cebu! Alas 5:44 na mga kapuso. Super Radio Report. Unang harvest sa mga vegetables sa greenhouse gipangunahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Super Alan Mahait pasok. Ngayon, ni Mayor Rizal Archibal ang pag-harvest sa mga cucumber diya mismo sa may greenhouse sa Cebu City Government at tubangan nga bahin sa may City Hall Legislative Building. Ang naisigutan nga mga tanong nga cucumber giyagi kini og hydroponic planting. Diin mismo si Mayor Rizal Archibal mao mismo ang nagtanom ni og bosab ang nangunay pag-harvest sa naisigutan nga mga vegetable. Iya nga giklaro nga dili lang kini sa greenhouse gumikan yang nakita nga daw kini katabang mikanabigitan sa food security dinhi sa dakbayan sa Sugbo ko ang tanan maghimo usama nini nga hydroponic style nga pagpananom adunay greenhouse daw kini katabang sa kagawangan sa pagkaon dinhi mismo sa dakbayan sa Sugbo. Ako sa Ramahit sa Jamie Super Radio DYWS dapat to. Super Radio. Mga estudyante sa Northern Cebu mogamit unya og tulda-tulda nga classroom nga panahon nga i-resume ang face-to-face nga klase. Ang detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Pasok! Ni Oyon si Cebu Governor Pabari 4 sa sugyot ni Dr. Senen Pauline sa DepEd Cebu Province nga ang mga bata dito sa Northern Cebu nga biktima sa linog magpadayon sa klase unya matud pa ang ilahang klase mao sa ang temporaryo nga shelter sa pagtulda-tulda kay matud pa aron sab nga makahimo sila mga leksyon o trabaho panahon nga mag face to face na apal kasamtangan gipato magkaron ang modular or ang alternative delivery mode nga learning process ang gipatuman ni Dr. Pauline ngadto sa mga estudyante. Nahibaw-an nga di gud makaya ang mga classrooms gumikan kay matud pa daghang kay mga nagadaot gumikan sa linog. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. DSWD nagpasalamat sa Japan tungkol sa gihatag niini nga mga donasyon para sa mga biktima sa linog. Super John Kimbote pasok. Salamat sa Department of Social Welfare and Development DSWD Region 7 Regional Director Shalane Lucero sa Japan International Cooperation Agency kon JICA sa gihatag nila nga donasyon sa mga apektado sa linog sa Northern Cebu. Lakip sa gidonar sa Japan International Cooperation Agency kon JICA ang 250 kabaga tents, 1,500 kabaga sleeping bags o blankets, 5 kabaga purifiers, 250 kabaga water jars o 25 kabaga tarpaulins. Matud pa niya Regional Director Lucero nga naana sila distribution plan para mahatag ang maubaga donasyon sa 5 kabaga local government unit nga apektado sa linog. Siguraduhon sa DSWD7 nga mahatagan or ang mahatagan kay wala pa nakadawat sa laing mga donors. Matud pang Lucero nga naay 17 kabaga camps nga gimonitor karon ang DSWD nga naay di mo minus 3,000 kabaga individual. Ilahagid tan-awon kung unsay gikinahanglan sa mga apektado sa linog ug ihatag ang haom nga donasyon para kanila. Lauman kung maabot na tanan nga mga donasyon gikan sa Japan, mahatag na kini sa mga apektado sa linog sunod semana. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Morning na Cebu. Super Radio National News. Alas 5:52 na kita karon. Mag-agad sa Department of Justice kung DOJ kung himuon nilang state witness si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sumapa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
nga depende kini sa ihatag nga impormasyon sa kanhi House Speaker og ang DOJ na ang morekomendar sa korte kung siya kwalipikado sa pagka-state witness. Sa pagkakaroon, dili pa makasulti ang palasyo kung pwede ba siya mahimong state witness o dili. Nasayran nga kagahapon miatubang si Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI ug misaad kini nga mutabang sa investigasyon kalabot sa anomalya sa flood control projects. Bisan pa man og dili siya sakop sa Bicameral Conference Committee, hinungdan nga mitumaw ang posibilidad nga himuon siyang state witness. Gihimug-atan ni Romualdez nga ang iyang pagtambong sa ICI kabahin siyang baruganan sa transparency ug accountability ug tuyo niya nga makatabang sa paspas ug patas nga investigasyon. Morning na Cebu! Gianunsyo ni Caloocan Representative Edgar Erice nga iyang kikwestiyonon ang constitutionality sa program funds sa gisugyot ka 2026 General Appropriations Act. Gimugatan niya nga andam niyang dad-on ang isyu sa Korte Suprema kung ipugos sa Kongreso ang pagpasar sa budget nga dunay ingon niini nga alokasyon. Gimugatan ni Erice na nakalapas sa konstitusyon ang program funds ug hilingla lang niini ang publiko sa sayop nga saad sa pondo. Dugang ni Erice nga ubos sa Section 22, Article 7 sa 1987 Constitution, kini nagmando nga angayang musumiter ang presidente sa Budget of Expenditures and Sources of Financing so sa 30 kaadlaw sa regular session sa Kongreso ug ang GAA kinahanglan nga nakabase niini. Pasabot ni Erice di klaro ang source sa pondo saan program funds ug kung way klarong source, di kini may maprubahan sa Kongreso sumapa sa konstitusyon. Morning na Cebu! Alas 5:54 na. Super Radio Weather News. Ato sang kumustahon ang kahimtang sa dagas panahon gikan sa Pag-asa Mactan, Junina Marte may buntag. Ang buntag Ma'am Yui og Sir Gab og sa itong mga suking tipaminaw mo atong latest weather update. Ang atong ginamonitor na low pressure area gawas sa atong Philippine Area of Responsibility kay as of 4 a.m. today nanani dinha sa may kalayong 1,780 kilometers east of northeastern Mindanao. Og nakita gihapon ni nato base sa atong latest analysis nga naay medium chance na mahimong usa ka bagyo for the next 24 hours. Og sa laing bahin katong atong LPA na ginamonitor gahapon sa sulod sa atong PAR kay ni-dissipate na o nilusaw na. Padayon gapon nakaapektar kining easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko dinha sa may Central Luzon, Southern Luzon ug lakip na dinhi sa Visayas. Og tungod niini karong adlaw kay makasinati kita og madag-umon nga kalangitan kiniugan ani mga katag-katag nga pagulan pagpanugdog og kilat. Wa pa kitay active na gale warning Mount Tibok, Visayas kay padayon gapon makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na pagguro sa hangin na magumikan sa Aminang Silangan ngadto na sa Silangan diin natong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay muhunas unyang ala 1:39 sa hapon ug motaob kini ugma sa alas 5:22 sa buntag. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay nisilang ganinang alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini unya sa alas 5:27 sa hapon. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan kini si Junina Marte mayong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat Junina Marte gikan sa Pag-asa Mactan mao si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu! O sa itong mga kapusod na to diha, itong mga reactors, sa itong mga netizens, ayaw mo kalimutang mo follow, mo share sa itong Facebook page, DYSS space Super space Radio RADYO na itong radio nga spelling space GMA. Mao na, i-follow ninyo gaw kay of course gaw ato ang mga netizens gaw naa sila cash pakalipay cash Christmas. Kung unsa? Kung mo react sila PD, di ba? Mo react o mo follow o mo share sa ato ang Facebook page gaw. Like Sa Cash PD, murag kuan. Mga pila ka hailahang madawat ani PD. like, share. Like, Kung mo react, kung mo react sa to ang mga live. So, na-engagement. Oh. So, sa page na to, engagement sa DYSS Super Radio. O maka-engage mo, ana, maka-react mo, share something, or maka-hatag mo like. Yung mo react po sa mga issues, O yung react mga sa programa. mga issue. Pati man, ana, inyong pangalan, posibleng makadawat mo. O Pahalipay, Cash Christmas. mga Surprise! At
Tangi mga kaigsuunan, wala, nagsige nagmonitor mga higala. Kini nga tong mga kaubanan kinsa gadtong mga regular nga mga reactors mga kapuso sa atong mga programa diri sa istasyon mga kapuso. Alas 5:57 na, may pagpaminaw ni Sir Michael C. Mista ko Super Gab. Sigwe. Alahi. Uy, happy fiesta di ay kinsa gid ninyo ang patron saint di Agaw? Santa Teresa de Avila. Oh. Kapila naman kani ato niya nga nuwa ang kakibaw. Wala jud just na mo. Naunsa naman taon ta ini. Sige, happy fiesta ha, tagadak bayan sa Talisay mga higala. Unya naminaw na to sila si Madeline Boris Tungol, Eduardo Hinerelao sa Tabyunan San Fernando, Cebu. Si Gemma Sibuco mga higala, good morning. Nilang Ilmon Jones dias Abuno Pahak. Lapu-Lapu City, Madeline Boris Tungol mana. Nay nag-birthday Super Yui. Advance go, no? Super Norman Mendoza og mga adlaw. Og Happy ma- birthday Super Norman. Birthday man. Mga kapuso, watay igong panahon ri sa atong tulumanon. Sangans kadaguan ri sa istasyon, Super Kit Matos Cortez atong station manager, Algina Bagita program director, Patch Anthony Inzo news director. Dito sa transmitter site Super Alan Haka. Atong sparring partner Super Dondon Chip Villa Carlos Jr. Tangi mo sunod karon dayon ang Super Hirit. Tagyapon mag-uban ni ana. Pagisgot sa pipilag ka mga iso may labutang haring lungsod. Ingon man sa pagpaminaw sa mga balitang nahipo sa ato mga kauban. Kinighapon yung mga tigbalita. Kinigyapon Super Yowie Lanils. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunho. Dinilas to naman noon. Morning na Cebu. Malipayong Pasko at Tunaminoy!